Merong dumating na buyer from General Santos City. Order nila 2 rooster na Rhode Island Red at sila ang pipili ng mga gusto nila. Pagkatapos ng ilang minuto, ito na yung mga manok nila. Mating oh. Yan, istorbo natin. Katatapos na kumain yan, Black Australorps. Lakas mag-mate. Pag-usapan natin kung ano yung mga mabibentang manok. Anong mga breeds, yung talagang inaakit yung mga buyers natin. Merong mga nagtatablahan dito sa Heritage Chickens natin, yung mga hinahanap talaga ng mga customers. So, isa sa mga nangunguna, Rhode Island Reds. Rhode Island Reds kasi napakaganda ng kulay pula, napakagandang tignan kapag medyo marami na sila, no? Manok na pula. Yung mga bumibili sa Rhode Island Reds is yung mga gusto lang mag-alaga for mag-produce ng pure breeds, no? Kasi pampalahi. Yan. At syempre, isa sa parents ng Decal Brown na talagang napakalakas mangitlog, no? Champion of all the free-range chicken na layers dito sa Pilipinas, ang Decal Brown. Topic naman natin yung Decal Brown natin. Isa din sa pinakamalakas na heritage chickens dito sa manukan natin. Dito, ang ating mga Decal Browns. Decal Browns, gustong-gusto ng marami kasi nga dual purpose siya. Mas malakas siyang mangitlog kumpara sa Rhode Island Red. Yan. Tapos itong Decal Brown is hybrids nga, ano? Anak ito ng White Leghorn tsaka Rhode Island Red. Napakaganda na kanyang itlog dahil nga dark brown eggs yung kanyang pinoproduce. Yung mga nakikita nyo sa malls na mga dark brown eggs, galing po yan sa Decal Brown. No? Napakalakas yung mga itlog and mabilis din po siyang lumaki. Ang susunod na tatalakayin natin ay mga Black Australorps. Black Australorps native from Australia. Itong breeds na to is isa din sa talagang hinahanap ng mga buyers natin, no? Kasi nga itong mga Black Australorps natin, sinili ko to na tabat shiny talaga yung kanyang mga balahibo, no? At future nito is future ng ating mga Black Australorps natin is yung talagang black na black talaga at malaki, fast grower, malakas itong mangitlog. Mas malakas itong mangitlog sa Rhode Island Red, no? Kaso nga lang, medyo mas lam nga ng kakaunti yung Rhode Island Red sa bintahan. So itong Black Australorps, sobrang lakas mangitlog nito, no? Actually, walang kaya talaga yung Rhode Island Red sa Black Australorps, no? Sa papaitlog lang. At mas maganda yung resistensya nito, napansin ko lang talaga. Dito sa lugar namin, no? Mas maganda to yung resistensya nito kumpara sa Rhode Island Red. Yan. Yung pinoproduce naman nito, sabi sa research is light brown lang. So, nagpupulis din po ito ng mga brown eggs talaga, no? Kung ano yung napupulis sa itlog ng Rhode Island Red, halos same lang po dito sa nakulay dito sa ating Black Australorps. Kain na naman tayo sa ating mga native chickens. Manghuli tayo dito, no? Pakita natin sa inyo. Ito, sobrang solid ng katawan, no? Para ding shamo, no? Yan. Yan. Pero ano to, huluano. Yan. Huluano. Kita yung petso nila, oh. Sobrang tibay ng ating manok. Sobrang ganda ng katawan. Yan. Diba? Rooster natin, ito si Red 1. Yan. Mga bagong tubo namin ng mga rooster. Ito. May mga yellow din kami dito, talisay. Meron din kami papakita sa inyo. Hindi natin nahuli. Tara natin ulihin ulit. Ayaw talaga mapahuli, sobrang laki. Pakita na natin sa camera. Ito. Yan. Nung pumunta yung buyer dito kanina, nagandahan talaga. So yung binibigay namin ngayon is pang merienda na duck layer. Yan. Duck layer kasi mura. Yan. At nabili ko lang yan, no, yung isang sako, 1,000 to 1,200 pesos. Hindi kasi magkapareho yung presyo niya, minsan 1,000, minsan 1,200.
doon sa binibilhan ko. No? So isipin nyo, 20 pesos per kilo. Napakamura. Yung mga branded kasi na feeds ngayon, na yung nasa commercial talaga, no, nasa Agrivet, umaabot na ng almost 40 pesos yung per kilo. No? So ito 20 pesos per kilo. Sabi ko nga kung saan kayo mas nakakatipid, dun kayo. Yan. So ito pang merienda lang naman, itong duck layer. At subok na namin yan dito. Proceed naman tayo sa ating breeding pen number 2 sa mga Black Austrops natin. Si 1i dito na. Ito yung si 1i nasa breeding pen number 3 natin dati. Sobrang laki din kasi. Huli tayo dito ng mga ito. Napakagandang hen, no? Napakagandang hen. Black Australorp. Lapit natin sa camera. Yan, Black Australorp. No? So ito yung tinatawag kong fluffy line. Dahil sobrang ganda kapag lumakad to. Makita mo yung balahibo dito sa papa, gumagalaw-galaw. Yan, fluffy line yung tawag ko dito. Yan. Ito si 1i, oh. Si 1i is tumitimbang ito ng 3.5 kilos. Naka-diet yan. Yan, ito yung mga Black Austrops natin dito. Dami ding gustong bumili dito pero talagang pinaghihigpitan ko. Pero talagang mababawasan din to sa November 3 dahil meron tayong malakihang buyer na pupunta dito. Yan, pero okay lang yan, no? May mga breedings naman tayo. Tayo naman mismo yung nagbe-breed, no? Actually, hindi natin problema yung paparami dito kasi nga marunong tayo mag-breed, meron tayong mga incubators. Hindi problema yan dito. Yun lang, yung buyer talaga dito. No, sobrang dami. 1i kasi nga isa lang yung mata niya. Bulog yung isa. Yung isa naman okay. Yan. Malaki yan, no? Parang Jersey Giant yan dati doon sa aming breeding pen number 3. Yan, may nakalabas pala dito na Rhode Island. And ngayon, nahuli na ni Papang. Ayun, no? Yan, babalik niya na sa aming breeding pen number 4. Yan, kasi nga nakawala yan. Nagtatago. So ngayon, nahuli na. Yun, nakabalik. Proceed tayo sa ating breeding pen number 3. Talagang umuusok. Yan, manghuli tayo dito. Kita nyo yun, no? Kawawa yung babae dahil nga sobrang lalaki ng mga roosters natin dito. So, dito sa breeding pen number 3 namin, yung mga andito talaga, yung mga selected, mga malalaki. Kasi nga, malalaki talaga yung mga roosters dito. No? Gusto ko sanang huliin yung yellow copper natin. Ito, Hubbard, malaki din. No? Pero, sobrang laki talaga ng mga yellow copper natin, Jersey Giant. Sussex, lumalaban na rin. Decal brown natin to, na pambato. Pero may umorder niyan sa November 1, wala na yan. Pati yung mga 8 babae dito na decal brown. At sa November 3, yun nga, may darating na naman dito. Medyo marami din yung bibilhin niya. Yan, tsaka sisiw. Meron akong ano dito. Tawag dito is Sussex, no? Kinuros-breed sa Brahma. Ulihin natin. Ito. Sobrang ganda ng katawan. Ganda. Parang walang buto, no? Solid na solid yung katawan nito. Sussex natin. Ganda, oh. Parang agila. So, ganyan kasi dito sa manukan. Jersey Giant, ulihin natin. Yung Jersey Giant kasi, lumalaki to, no? Yung fully grown nito is 1 year mahigit. So, itong Jersey Giant na to is 9 months old data. Yan, no? So, yung tahid niya, kita nyo naman, batang-bata pa. Iba yung itsura niya sa Black Austrolerp. Medyo patulis.
And malaki yung ulo niya. Ito naman yung mga Rhode Island Reds na dark mahogany. Dito naman tayo sa ating mga Rhode Island Reds. Ayan, so, okay lang yun. Kahit nabawas na tayo dito ng 2 rooster kasi nga, nagdagdag naman tayo dito, no? Nung nakaraang araw ng 5 rooster. So, yun lang, no? Okay lang yun. Pera naman. Yan, so, kumukunti yung ating Rhode Island Red, pati yung Black Ostrorps natin. Dahil nga, sobrang ganda ng mga selections natin dito. So, nag-sparring pala sila, no? Nung pagbaba namin dito. Kaya yung iba, may sugat yung mukha, ibang rooster. Pero, itong mga heritage chickens kasi yun, ang kinagandaan lang nito, ay talagang hindi sila palaaway, no? Hindi katulad ng ibang breeds na talagang napapatayan. Yan, may nakapasok dito sa kulungan sa ating square pen. Yan. Ginamit kasi natin to kanina ng paghuli. Super active yung mga roosters namin dito dahil sa tulong ng mga vitamins namin, King's Vita Plus, Intenso Plus, Intenso Premium, Intenso Power Stag. Yun yung mga maintenance na ginagamit namin dito sa aming mga roosters. And super effective talaga, super ganda ng performance. So ito yung mga kinokondisyon namin ng mga hens na Rhode Island. Ito naman yung aming Shamo. Yan, no? 3.5 months. Yan, Shamo natin. Talagang secured na secured lang. Gusto namin maganda yung Shamo namin dahil nga may kamahalan din siya. So ito, ito yung palagi tumutuka sa akin. Ayaw, natatakot ata bumaba. Yan. Yan, nahulog siya. Yan, kain na kain. Napakalaki ng katawan, no? Tangkad. Parang Shamo din pumorma. Yun nga lang, yung mga rooster natin na iba dito, talagang territorial. Nagkakampihan sila, grupo-grupo. Yan, no? So, tapos yung trabaho namin. Sisiw na lang tayo. Meron tayong upcoming episode sa mga sisiw natin kung ano dapat yung edad nila bago magpatuka ng organic feeds. Kailan nga ba? Abangan sa susunod na episode. Kung for meat production, walang makakatalo talaga, no, sa mga na hinahanap ng mga buyers natin itong mga native chickens. Native chickens kasi talaga mas malasa siya kumpara sa ibang breeds. Yun nga lang, itong mga native chickens natin is hindi niya kayang talunin sa pangitlog yung mga heritage chickens natin. Fast grower din naman kapag nasa brooder dahil nga sa tulong ng huluwanon natin na breed. Pero iba talaga yung heritage chickens sa mabilis ang paglaki at mabilis sa pangingitlog. Yan. Pero itong mga breeds na to, no, wala akong pinapalabas dito ngayon sa native chickens dahil pinaparami namin. No, kasi gusto ko sobrang dami ng ma-produce natin ng native chickens para ma-produce natin yung ating mga customers, no, sa mga restaurants nila, karinderya nila. And syempre, napaplano tayo para sa restaurant natin. At yung production natin doon, heritage chickens and upgraded. At yung iba ditong mga native chickens, yung mga anak nila, ipapares ko sa mga heritage chickens natin para makapag-produce tayo ng upgraded native chickens. Sa ngayon kasi sa karne lang, native and upgraded yung hinahanap ng mga buyers. No? Yung mga buyers talaga noon is yung mga nagkonsumo, for konsumo, at sa mga restaurants, pagkain sa mga customers nila. Yan. Sa heritage chickens, masarap din naman yung karne. Pero sa tinola, ito yung panalo. Lechon, parang patas lang sila. Sa fried naman, masasabi ko, no, na kung sa fried lang naman, mas maganda. At saka sa adobo, yung ating heritage chickens. Mas malambot yung karne niya. Ito, may laban yung karne nito. Pero masarap din naman itong native chicken sa adobo at saka sa prito. Yan. Pero sa tinola talaga, number 1 ito. At saka yung upgraded native chicken. Talagang nagmix yung karne ng native tsaka heritage. Malambot, malasa. No? Upgraded native chicken. Isa sa ipoproduce natin ngayong sa next year para sa mga restaurants and mga susupplyan natin.